Ah, Mr. Sebastian, sa'yo to, di ba? Kinakabahang wika ni Gio na lumapit sa bilyonaryong lalaki na kani-kanina lang ay namimigay ng bigas sa mga taga-Castellanes. Oh, boy, saan mo nakita ang wallet ko? Tanong ni Emilio sa bata. Kaagad niyang sinuri ang laman ng wallet pero ni piso ay walang nabawas sa malaking halaga ng perang naroon. Nakita ko po sa basurahan sa Aguinaldo Street at nakita ko po mga ID mo. Kaya hinanap ko po yung sasakyan nyo. Baka hindi pa po kayo nakakaalis eh. Napakunot ng noo si Emilio. Alam niya ang bawat kalye at pasikot-sikot ng mga daan dito sa Castellanes dahil dito siya lumaki. Malayo ang Aguinaldo Street sa lugar kung saan sila namigay ng pagkain ng kanyang team. Bumangon ang pagdududa sa puso ni Emilio nang bigla na lamang umulan ng bala sa kanilang kinatatayuan. Boy, dapa! Magkahawa kamay na dumapa silang dalawa ng bata na sa tingin niya ay nasa 10 taong gulang pa lamang. Sir, dito po tayo. Wika ni Gio. Hinila siya ng bata, subalit nag-aalangan si Emilio. Dead end ang lugar na yun, alam niya. Ako na pong bahala sa'yo, sir. Paekis-ekis na tumakbo silang dalawa ng bata. Hindi na nakapag-isip ng maayos si Emilio kung pagkakatiwalaan ba ang bata o hindi. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay makaligtas silang dalawa ng batang kasama niyang tumatakbo. Boy, dito tayo. Dead end ang lugar na yan. Wika ni Emilio. Sir, magtiwala po kayo sa akin. May lulusutan po tayo doon. Determinadong sagot naman ng bata. Nakita ni Emilio ang determinasyon sa mga mata ng batang kaharap niya. Naroon ang simpatsya nito sa kanya. Kaya pinili ni Emilio na pagkatiwalaan ito. Matagal-tagal na rin ang panahon na hindi siya nakabalik rito sa Castellanes. Baka may nagbago ng daan sa lugar na to nang hindi niya alam. Ngunit naabutan sila ng isang kriminal na humahabol sa kanila. Kaya kinailangan niya itong harapin ng mano-mano. Sinunggaban siya ng saksak ng lalaking may malaking katawan. Nakaiwas naman si Emilio, subalit nadaplisan ang kanyang braso. Sa muling pag-atake ng lalaki, bumagsak ito bigla matapos batuhin ang batang kasama niya at tamaan nito sa sintido. Tara na po! Hiyaw ni Gio. Tumambad sa kanya ang mataas at napakalaking pader. Damn! Sabi ko na sa'yo, dead end to, boy. Kasabwat ka ba nila? Naniningkit ang mga matang bulyaw ni Emilio. Napailing-iling naman si Gio at natatakot sa biglang pagbabago ng mood ni Emilio. Nakakatakot itong tingnan. Galit ang makikita sa mata ng bilyonaryo. Sir, hindi ko po magagawa yan. Matapos mo kami bigyan ng pagkain sa araw na to. Malungkot na wika ni Gio na may tinanggal sa lupa. Lumantad ang isang butas na saktong magkasya ang isang tao. Halika na po, bago nila tayo maabutan. Ani ni Gio. Si Emilio Sebastian ay isang bilyonaryong may mabuting puso para sa mahihirap. Pero sa likod ng kanyang kabutihan ay lihim siyang pinagtataksilan ng mga taong nakapalipot sa kanya at kanyang pinagkakatiwalaan. Paano niya ba lalabanan ng mga ito kung ang kanyang kinikilalang pamilya mismo ang mga taong ninais siyang mawala sa mundo? Pinagtagpo ng tadhana ang landas nila ni Gio, isang batang lumaki sa kahirapan at may mabuting puso. Saan sila dadalhin ng kapalaran sa pagtatagpo nilang ito? Ating tunghayan ang kwento ng buhay ng isang bilyonaryo at isang batang laki sa hirap pero may gininto ang puso. Bago natin simulan ang kwentuhan, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe. I-hit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago naming uploads. I-comment nyo na rin kung ano ang magugustuhan ninyo sa kwentong ito.
I want him dead, Rafael. Siguraduhin mong hindi na makakalabas si Emilio. Gigil na Castellanes, bulalas ni Rose. Ang simpleng may bahay ni Emilio Sebastian, isang bilyonaryong may puso para sa may hirap na tao. Are you sure, Rose? Hindi pa nailipat sa pangalan mo ang buong kumpanya. All these years, wala pa ring tiwala sa akin si Kuya Emil. Pakikipagtalo naman ni Rafael, ang bunsong kapatid ni Emilio na right hand niya sa kumpanya. Ako ang asawa ni Emilio, Rafael. Kaya kapag nawala siya ng tuluyan, ako ang magmamana ng kumpanya niya. Frico! Inis namang sagot ni Rose sa lalaking kausap niya sa telepono. You think? Ganon kabilis lokohin si Kuya Emil? Mautak siya, Rose. Paano na lang kung instead na sa'yo mapunta ang kumpanya, mapupunta ito sa mga charities niya? Masasayang lang ang effort natin dahil masyado kang nagmamadali. Sagot naman ni Rafael. Ako ang masusunod. Tinawagan ko ng mga taong binayaran ko para tapusin ang buhay ni Emilio. Ikaw naman, gawin mo lang ang inuutos ko sa iyo. Kunin mo ang wallet ni Emilio at itapon mo na hindi niya makikita para balikan yon sa mga squatters area. Doon siya tatambangan ni Nakulas at ng mga tauhan. Got me? Napapailing na lamang si Rafael sa mga plano ni Rose. Kinakabahan siya habang tinatanaw si Emilio na namimigay ng bigas sa mga taong nasa squatters area ng bayan ng San Nicolas. Kinaway niya ang isang bata at inutusang dukutin ang wallet ni Emilio. Hindi niya alam kung anong meron sa wallet ng kuya niya, pero hindi kailanman pwedeng mawala kay Emilio ang wallet nito. Ang black leather wallet ni Emilio ay napakahalaga sa kanya. Mas mahalaga pa kaysa sa mga mamahaling alahas na kung titingnan ay lumang-luma ng disenyo, pero kahit kailan ay hindi ito pinalitan ni Emilio. Palingali nga si Rafael na inabutan ng 1,000 batang gusgusin na inutusan niyang dumukot sa wallet ni Emilio. Pagkatapos, nagmamadaling itinapon ni Rafael ang black leather na wallet ni Emilio sa gilid ng basurahan. Lumipas ang 2 oras at natapos na rin sa wakas ang pamimigay ng bigas at groceries ni Emilio sa mga tao sa Castellanes, ang isang lugar na may napakalaking puwang sa kanyang puso. Nasa loob ng sasakyan si Emilio nang makapanyang nawawala ang kanyang wallet. Kuya, may problema ba? Mauna ka na sa highway at sabihin mo sa team hintayin ako. Hahanapin ko lang ang wallet ko. Hindi pwedeng mawala yun sa akin. Binigay yun ng isang taong tanging nagtiwala sa akin, Rafael. Wika ni Emilio. Ngayon ay alam na ni Rafael kung bakit napakahalaga ng wallet na yon kay Emilio. Isang pobreng taga-Castellanes din sila Emilio noon nang sinagip si Emilio ng mayamang negosyante na minsang tinulungan ay nagbago ng buhay ng Kuya Emilio niya. At ito ang dahilan kung bakit napuno ng inggit ang puso ni Rafael sa kapatid. Minsan, mapaglaro ang panahon, siya ang unang nakakita sa mayamang tao na yon na duguan at hinahabol ng mga tulisan. Pero sa takot ay kumaripa siya ng takbo at nagkubli habang ang kuya niya ay walang takot na tinulungan ang negosyante. Siya sana dapat yun ang inampo ng negosyante at yumaman kung hindi siya naduwag. Pero ang swerteng yun ay napunta sa kanyang Kuya Emilio. Samantala, kanina pa hinahanap ni Emilio ang kanyang wallet. Wala nang ibang lugar na pinuntahan niya maliban sa barangay hall ng Castellanes. Laylayang balikat ni Emilio na lumabas sa barangay at naglalakad na lang pabalik sa highway. Baka dinukot ang wallet niya kanina sa napakaraming tao sa barangay nang hindi niya man lang napansin. Ngunit nang makarating na siya sa hindi masyadong mataong lugar, napatigil si Emilio nang may batang humabol sa kanya at isinauli ang wallet. Hindi pa man siya nakapagsasalita sa bata. Inulan na sila ng mga putok ng baril. Mabuti na lamang at hindi sila tinamaan.
Sir, nubo tayo. Bulalas ng bata na hinila ang kamay papunta sa isang lumang abandonadong building. Isang dead end ang napasukan nila ng bata, kaya nakadama siya ng duda na baka ang batang ito ang dumukot ng wallet niya at kasabwat nito ang mga taong humahabol sa kanila para patayin siya. Subalit, binuksan ng bata ang isang lihim na lagusan sa ilalim ng lupa. Doon sila dumaan para makatawid sa napakataas na pader na yun. Sandaling natigilan si Emilio at kaagading kumilos. Nang hinila na siya ni Gio sa mga kamay, lumusot nga silang dalawa sa butas at isa pang lagusan. Isinara naman kaagad ni Gio ang butas gamit ang kahoy na nakatambak sa lupa. Kung hindi ka naglalagi sa lugar na yun, tsak na hindi mo matutunton ang daanang yun. Bumungad kay Emilio ang isang malaking ilog ng Castellanes. Sa taas ng ilog nito ay may malaking tulay at naroon ang buong team niya sa tabi ng kalsada kasama si Rafael na naghihintay sa kanya. Iyan po yung bahay namin, sir. Mula doon, pwede ka na lumusot papunta sa highway. Nakangiting wika ni Gio sa mayamang lalaking namimigay ng bigas kanina. Isang nanay Leia niya sa maraming taong nabigyan ng pagkain ni Emilio ngayong araw. Isang tindera ng isda ang nanay niya at ang ama naman niya ay mananagat. May lagnat ang kanyang ama kaya hindi nakapagtinda ang ina niya ng ilang araw na nag-aalaga sa kanyang ama. Wala silang bigas kanina. Nang ibalita sa buong Castellanes na darating ang bilyonaryong si Emilio para mamigay ng ayuda sa mga taga roon, napakalaking tulong sa pamilya ni Gio ang ibinigay nitong 25 kilo ng bigas at groceries. May pagkain pa sila hanggang gumaling ang kanyang ama. Nag-iisang anak si Gio na mag-asawang Giovanni at Lena. Napapangiti na lamang si Gio na lumalakad para ihatid si Emilio sa may kalsada. Napakunot ang noon ni Emilio sa nakitang bahay na nasa itaas ng ilog. Nasa ilalim yon ng malaking tulay. Nakadama ng awa si Emilio sa batang nagligtas sa kanya at nagsoli sa kanya ng wallet. Anong pangalan mo, boy? Nakangiting tanong ni Emilio na ginulo ang buhok ni Gio. Gio po. Gio Monte Carlos. Nakangiting wika ng bata. Maraming salamat sa iyo. Ilan taong ka na ba? Tanong ni Emilio sa bata. 10 po. Grade 5 na po ako, sir. Umabsent lang po ako ngayon. Kasi wala po akong pamasahe papuntang paaralan. Masyado pong malayo yung paaralan. Mula dito, hindi pa payag si nanay na naglalakad ako. Wika ng bata. Isama mo ako sa bahay mo, boy. At kakausapin ko mga magulang mo. Nagtataka man ay tuwang-tuwang batang si Gio na pupunta sa bahay nila ang lalaking namigay ng bigas kanina. Nagulat na lamang ang batang si Gio nang marinig ang sinabi ni Emilio sa mga magulang niya. Hindi na po kailangan, sir. Ngayong araw na to, napakalaki na ng tulong na ginawa niyo sa amin. Wika ni Giovanni, ang ama ni Gio. Hindi makapaniwala ang ama ni Gio sa pabuyang iniaalok ni Emilio. Nang makarating sa bahay ang bata at ipakilala ang mga magulang, taus-pusong nagpasalamat ang ginawa ni Emilio. Hindi po namin pinalaki si Gio na kailangan may kapalit ang bawat tulong, sir. Sabat naman ni Lena. Inligtas ng anak niyo ang buhay ko at sinauli niya sa akin ang isang bagay na napakahalaga sa buhay ko. Higit pa man sa mga mamahaling bagay sa mundong ito. Nailagay sa delikado ang buhay ng anak niyo kanina nang dahil sa mga taong binayaran para patayin ako. Wika ni Emilio. Napanganga si Lena sa narinig. Ang akala niya isinoli lang ni Gio ang wallet ng bilyonaryo. Hindi niya alam na nalagay sa alanganin ng buhay ng anak sa pagliligtas sa taong ito. Kung hindi dahil sa anak niyo, patay na ako ngayon, Giovanni, Lena. Dagdag pa ni Emilio.
Hindi pa sapat ang 50,000 sa kabutihan ng anak nyo. Wika ni Emilio. Sir, hindi po namin matatanggap yan. Sapat na yung bigas na binigay mo sa amin. Ani naman ng batang nagligtas sa kanya. Hindi napigilan ni Emilio ang mapailing. Kung ibang tao siguro ay kaagad na nasilaw sa malaking halaga na ibinibigay niya. Kaya may naisip siyang isang bagay na tsak siyang hindi tatanggihan ng mag-asawang Giovanni at Lena. Kung hindi nyo tatanggapin ang pera ko, ganito na lang. Papaaralin ko si Gio hanggang kolehiyo. Hanggang matapos siya ng pag-aaral. Ani ni Emilio. Sobrang saya ng mag-asawa sa sinabi ni Emilio. Kaya kaagad na tinawagan ni Emilio ang kanyang assistant para asikasuhin ang paaralan ni Gio. Sa isang prestihiyosong paaralan, pinaaral si Gio. Binayaran ni Emilio ang buong edukasyon ni Gio, simula elementarya hanggang sa pagtatapos nito. At sagot niya rin ang lahat ng gastusin nito sa paaralan. Napapaiyak na lamang si Gio na nagpapasalamat sa kanya, pati na rin ang mga magulang nito. Hindi isinama ni Emilio ang bata palabas ng highway sa takot na tambangan siya ng mga kalaban at madamay pang mabait na batang ito. Nakikita niya na kayang maging successful nito dahil sa kabutihan ng loob. Kaya sinigurado niyang makakapagtapos si Gio sa pag-aaral nito balang araw. Sa paglipas ng 15 taon ay nagbago na ang lahat. Ang dating matayog na construction company ni Emilio ay unti-unti nang bumabagsak. Halos palubog na ito. Idagdag pa ang patong-patong na kasong kinahaharap ni Emilio nang dahil sa hindi niya pagbibigay ng benepisyo sa mga trabahador sa construction. At nitong huling linggo ay may aksidenteng nangyari sa kumpanya. Gumuho ang third floor ng itinatayong building ni Emilio na ikinamatay ng 5 construction worker at nasa ospital ang 10 pa. Ang 2 sa 10 ay nasa kritikal na kondisyon. Napapahilot na lamang ng sentido si Emilio habang nakaupo sa loob ng opisina. Uncle Emil, nagtaas ng ulo si Emilio nang pumasok ang pamangking si Lily na namumula ang mga mata. Galing sa pag-iyak si Lily, namamaga ang mga mata nito. What happened, Lily? Tanong niya rito. Si Lily ay pamangkin niya sa kapatid na si Rafael. Halos kaedad lamang ito ni Eleazar na anak niya. Lumaki si Lily na responsable at ngayon ito na ang kanyang abogado. Samantalang ang anak niyang si Eleazar ay minanang masamang ugali ng kanyang asawang si Rose at batukan. Lumabas ang tunay na kulay ng asawa niya. Ngayong napakarami na niyang problema at hindi niya maibigay ang lahat ng luho nito. Magkasing kulay sina Rose at Eleazar. Uncle Emil, I'm so sorry. Hindi ko talaga alam ito eh. Kung alam ko lang matagal ko nang sinabi sa iyo. Umiiyak na wika ni Lily. Lily, calm down. Inabutan niya ng tubig si Lily at ikinalma ito. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ba yung naging problema mo. Mahinahong wika ni Emilio. Ilang ulit pang bumuga ng malalim na hininga si Lily. Seryoso ang mga mata nitong napatitig sa kanya. Uncle Emil, hindi na kararating ang pera sa mga accounts ng mga manggagawa at napakatagal ng panahon na hindi napabayaran ng mga insurance nila. Nakumpirma ko sa mga kawani ng gobyerno na wala tayong remittance almost 10 years na mula sa PhilHealth, SSS at Pag-ibig. Wala ang kumpanya natin sa mga insurance company, Uncle. Wika ni Lily na muling uminom ng tubig. Paano nangyari ito? Every month, napakalaking halaga ng nilalabas kong pera para sa insurance at benepisyo ng mga trabahador. Napatiim ng bagang sa Emilio at naikuyom ang kamao na nagtatanong kay Lily. Nilustay ni Dad ang pera para sa mga insurance ng mga trabahador at benepisyo nila, Uncle.
Pagsisiwalat ni Lily sa katotohanan. Ama niya si Rafael pero hindi niya kayang palampasin ang masamang gawain nito. Sasabihin niya sa Uncle Emilio niya ang katotohanan na gawa ng ama. Hindi makapaniwala si Emilio sa sinabi ni Lily sa kanya. Hindi siya makapaniwalang pagtataksilan siya ng bunsong kapatid niya. You must be mistaken, Lily. Nakita ko ang mga resibo na binayaran ni Rafael ang insurance at mga benepisyo ng mga trabahador. There must be some internal anomaly sa mga kawani ng gobyerno. Pagtatanggol pa ni Emilio sa kapatid niya. No, Uncle. Hindi ako nagkamali sa investigasyong ginawa ko. Ang lahat ng perang inilalabas mo para sa insurance at benepisyo ng mga trabahador mo napupunta sa isang secret account. At ang resulta ng investigahan ko yun, si Daddy. Siyang may-ari ng bank account na ito. Inilapag niya sa harapan ni Emilio ang mga ebidensyang nakuha niya laban sa kanyang ama. And one more thing, peke ang mga resibong yun. Hindi yung galing sa mga kawani ng gobyerno. Ani ni Lily na napapatulo ang mga luha. Hindi lubos maisip ni Lily kung paano ito nagawa ng kanyang ama sa kapatid na si Emilio. Napakabuting tao ng uncle niya at natatandaan pa niyang ang Uncle Emilio pa niya ang gumagastos sa lahat ng chemotherapy ng kanyang mami na hanggang ito ay kumaling. Paano ito nagawa ni Rafael sa akin, Lily? Napahilamos sa mukha si Emilio at nakatitig sa lahat ng mga papeles na nasa kanyang harapan. Where is your father? I need to talk to him! Hiyaw ni Emilio. Nagngingit-ngit ang kalooban niya ngayon sa nagawa ni Rafael. Napapailing na lamang si Lily at iniabot kay Emilio ang isang kopya ng plane ticket na nakuha ni Lily sa personal computer ng kanyang ama. He's gone to Maldives nang hindi namin alam ni Mommy. Kahapon pa siya umalis. Uncle Emil, I'm so sorry. Wala talaga akong alam tungkol sa bagay na ito. Wika ni Lily na patuloy ang pag-iyak. Stop crying, Iha. Wala na tayong magagawa tungkol sa bagay na ito. What we need to do right now ay ang ibigay sa mga manggagawa ang mga benepisyo at insurance nilang hindi natin na ibigay ng ilang taon. Kalmadong wika ni Emilio. Uncle, saan naman tayo kukuha ng napakalaking halaga niyan? Kailangan mo pang gastusan ng nasa ospital mong mga trabahador, pati na mga pamilya ng namatayan. Wika ni Lily. God will provide our needs, Iha. Mas may tiwala ako sa Diyos. Alam kong hindi niya ako pababayaan. Kailan ba ang hearing natin sa kaso? Tanong ni Emilio sa pamangking namomroblema sa ginawa ng kanyang ama. Samantalang sa airport sa bayan ng San Nicolas, lumapag ang eroplano na galing sa bansang Los Angeles. Lumabas doon sa eroplano ang isang sikat na business strategist na si Gilberto Uno Montecarlos, isang bachelor na sikat sa larangan ng business. Nakapagpatayo ito ng sariling business strategy firm sa murang edad dahil sa angking talino niya sa analyzation, market strategy, and feasibility study. Pero wala pang sino man ang nakakakita at nakakakilala kay Gilberto na kung tawagin sa business world ay Uno. Pero sa mga taong malapit sa kanya, isa pa rin ang batang si Gio sa nakatira sa Castellanes, ang squatter area ng bayan ng San Nicolas. Kaagad siyang bumalik sa bansa nang malaman ang nangyari sa kumpanya ng bilyonaryong si Emilio Sebastian. Medyo nahihilo pa siya sa sobrang tagal ng biyahe. Mula pa sa Massachusetts papuntang Los Angeles at Los Angeles pabalik ng Pilipinas. Namiss ko ng tropical air ng Pilipinas. Kumusta na kaya ngayon ang San Nicolas? Nakangiting wika ni Gio. Tumigil ang isang mamahaling sasakyan sa kanyang harapan at magalang na binuksan yon ni Mang Antonio. Magandang araw, sir. Kumusta ang biyahe mo? At kumusta ka?
Tanong ni Mang Antonio sa nag-iisang anak ng kanyang mga amo. Tinapik ni Gio ang may edad na driver na nakangiting pumasok sa loob ng sasakyan. Ano sa tingin mo, Manong? Hindi ba halata? Gwapo pa rin ako, Manong. Biro ni Gio sa driver. Humagalpak ng tawanan si Mang Antonio at Gio sa loob ng sasakyan. Hindi ka pa rin nagbabagong bata ka. Napakakulit mo pa rin. Nakatawang wika ni Mang Antonio. Kayo nga itong may malaking pinagbago, Mang Tonyo eh. Ani naman ni Gio. Hindi naman ako nagbago. Ano bang pagbabago ang pinagbago ko, sir? Ako pa rin si Mang Tonyo, ang inyong driver. Nagtatakang wika ni Mang Tonyo. Nagbabago po kayo, Mang Tonyo. Tumatanda na kayo. Ang dami nyo na pong puting buhok. Ani naman ni Gio. Napapulangit ng tawang may edad na driver sa tinuran ni Gio. Diretso na po ba tayo ng San Nicolas, sir? O uuwi ka na sa Costa Rica? Tanong ni Mang Tonyo sa kanyang amo na bahagyang sumeryoso ang mukha. Sa San Nicolas tayo. Sa kumpanya ni Mr. Sebastian. I need to see his situation first, Manong. Aniya, nag-aalala si Gio sa sobrang sinapit ni Emilio sa ngayon. Ayon sa source na nasa loob ng kumpanya, nagkagulo na ang board of directors ng kumpanya ni Emilio. Nais na mga itong patalsikin sa pwesto si Emilio at paalisin sa sariling kumpanya. Narito na ako, Sir Emil. At narito ako para iligtas ang kumpanya mo mula sa mga kalaban mo. Aniya sa sarili habang nakatanaw sa labas ng bintana. Malayo-layo na rin ang binahe ni Gio mula sa airport. Nang makarating sila sa San Nicolas, natatanaw ni Gio ang isang babaeng sinipa ang gulong ng sasakyan. Kilala niya ito at hindi siya maaaring magkamali. Si Lily nga, umuusok ang hood ng kotse nito. Hirap na hirap itong binuksan ng bumper ng sasakyan niya. Inutusan ni Gio si Mang Antonio na ihinto ang kotse. Bago pa man makapagtanong si Mang Antonio, ay nakababa na si Gio. Need help? Nakangiting wika ni Gio. Umuusok ang hood ng sasakyan ko eh. Ano kayang problema nito? Malayo pa naman ang kumpanya. Napapailing si Lily na nagtaas ng tingin sa pamilyar na boses ng lalaking lumapit sa kanya para tumulong. Sandaling natigilan si Lily pero hindi siya nagkakamali. Gio? Ikaw nga! Masayang bulalas ni Lily na napayakap sa kanyang kaibigan noong high school hanggang college. Halos 5 taon nang nakalipas nang tumungo ito sa Massachusetts para mag-aral ng Masteral sa Strategic Management sa Harvard University. Biglang lumakas ang tahip ng puso ni Lily habang nakatitig sa kaibigan niya. Mas lalo pa yata itong gumapo at mas lumaki pa yata ang pangangatawan nito. Tingnan natin kung anong problema ng sasakyan mo. Wika ni Gio na bahagyan siyang inilayo sa katawan nito. Nagiinit ang pisngi ni Lily habang nakatitig sa binatang walang kaarte-arteng sinusuri ang makina ng kanyang sasakyan. May leakage ang oil tank ng sasakyan mo at tumutulo ito sa mainit na makina kaya umusok. Ipasuri mo na lang muna ito sa shop. Ani ni Gio na pinupunasan ang kamay. Mabilis namang kumuha ng wipes si Lily mula sa loob ng kanyang sasakyan at iniabot kay Gio. Ang malas ko naman. Nagmamadali pa naman ako. Ani ni Lily na nadismaya ang mukha. Ang hirap pa namang makakuha ng taxi dito sa ganitong rush hour. Sumabay ka na sa akin. Doon din naman ako pupunta sa kumpanya ni Sir Emil. Tumawag ka na lang sa insurance company ng kotse mo para sila nang bahala magdala niyan sa pagawaan. Nakangiting wika ni Gio. So, ikaw ang international business strategist na ipinadala sa amin ng consultation firm? Ikaw si Uno? Nagulat na tanong ni Lily. Walang iba. Tipid na sagot naman ni Gio kay Lily. Grabe,
Ilang taon lang tayong hindi nagkita. Pero masyado ka ng successful. May paghangang bulalas ng babae. Isang matamis na ngiti na lamang ang isinukli ni Gio sa dalaga. Pagkatapos ay igineya ng dalaga pasakay sa kotse niya. Thank you. Tagapagligtas talaga kita. Simula pa noon. Nagsimula ang meeting ng mga board of directors. Lahat namumroblema na dahil sa kinakaharap nilang suliranin. Sinisisi nila si Emilio sa lahat ng problema ang kinakaharap ngayon ng kumpanya. Isang aksidente nangyari sa construction site at patuloy pang investigasyon sa nangyari. Pagpapaliwanag ni Emilio sa harapan ng mga board. Kapag nagpatuloy ito, siguradong mababankrupt tayo. Nag-aalalang wika ng isa. Ginawan ko na ng paraan ang mga problema natin. May tutulong din sa atin na isang consultant galing sa isang international company. Kalmadong wika ni Emilio. At kumuha ka pa talaga ng consultant na dagdag lamang sa gastos natin. Bulalas ni Director Alfred Rosal. Hindi magpapabayad ang consultant na ito at parating na siya rito sa kumpanya. Ani ni Emilio. Napapailing ang mga board of directors. Mas lalo nilang hindi nagustuhan ang pagkuha ni Emilio ng consultant mula sa isang international company. Mas lalo na silang nakadama ng disgusto nang dumating ang consultant na ipinadala ng international company na sinasabi ni Emilio. Kasama ito ni Lily, pawis na pawis, may dumi pang polo shirt, nakasuot ng simpleng maong na pantalon at rubber shoes. Ito ba ang ipinagmamalaki mong consultant? Mukhang fresh graduate pa lang ito at napakabata. Walang experience. Ani ni Rosal na sinang-ayunan naman ng mga kasamahan nito. Naglulukuan mo tayo rito, Mr. Sebastian. Napakalaki na nang nawala sa atin. Ani ni Direktor Pineda na tinitingnan mula ulo hanggang paa ang kasama ni Lily na consultant. Kaya nga andito ako para tulungan ang kumpanyang ito para makabangon. And yet, lahat kayo ang tingin sa akin ay walang silbi. Ni hindi nyo man lang binasa ang track record ko in handling this kind of problems in this business. Wika ni Gio. Kaya binuksan ng mga itong folder na naglalaman ng impormasyon ni Gio. Natigilan ng lahat, pati na rin si Emilio na patitig sa binatang nasa harapan niya. Ang nakasaad doon ay isang sikat na strategist, si Gilberto Uno Montecarlos, nakapagtapos ng masteral degree sa Harvard University. Maraming kumpanya nang naisalba nito. I can't believe this. Ikaw si Uno? Bulalas ni Director Rosal na napatayo sa kinauupuan at nagbibigay pugay sa international strategist na nasa harapan nilang lahat. Ako nga, wala nang iba. Ani ni Gio na naningkit ang mga mata na nakatitig kay Direktor Pineda. Halos lahat ng narito sa opisina ay wala man lang naitulong kay Emilio Sebastian sa pagpapalago nito sa negosyo niya. Pero ngayong papalubog na ang kumpanya ay puro pambabatikos ang inaani ni Emilio mula sa mga ito. Give me 6 months para maitayo ang kumpanyang ito. Hindi lamang external problems ang kinakaharap ng kumpanya sa ngayon, kundi sa nakikita ko mula sa meeting na ito, puro sariling interes ang focus ng bawat isa. Idagdag pa ang mga anay sa loob ng kumpanyang ito at ang mga gahaman na nais ng palitan si Mr. Sebastian sa pwesto. Walang prenong wika ni Gio. Natahimik ang lahat ng board of directors sa kanyang tinuran. Nang matapos ang meeting, ay na-convince ni Gio ang mga ito na bigyan siya ng 6 na buwan para ayusin ang kumpanyang ito. Mr. Montecarlos, maraming salamat sa tulong mo. Wala akong perang ipambabayad sa inyo kung sakali. I am now in the edge of bankruptcy at hindi madali ang problemang kinahaharap ng kumpanya ko. Paliwanag ni Emilio. Nakita niya kaninang magaling ang consultant na ito. Hindi maintindihan ni Emilio kung bakit
hindi ito humihingi sa kanya ng bayad sa serbisyo nito. Kilalang kilala na si Uno Montecarlos sa larangan ng business. Isa ito sa pinakamagaling na strategist internationally. Hindi ko mararating ang lahat ng ito kung hindi dahil sa kabutihan mo, Sir Emil. Wika ni Gio. Natigilan si Emilio sa tinura ng binatang kaharap. Napakunot ng noo si Emilio at seryoso ang mga matang nakatitig kay Gio. Napangiti naman si Lily habang tahimik na nakikinig sa usapan ng kanyang uncle at ni Gio. Hindi nga naaalala ni Emilio si Gio. Kanina pa rin niya hindi mapigil ang mga matang titigan si Gio. Kilala ba kita, iho? Nagtatakang tanong ni Emilio. Sir, ako po si Gio. Ang batang pinaaral mong taga-Castellanes. Bulalas ni Gio. Napapalatak si Emilio at tumawa ng malakas. Niyakap nito si Gio. Magaling! Magaling, boy! Binata ka na pala and a very brilliant one. I'm so proud of you, boy. Pero wala kang kikitain sa akin dahil wala na akong pera. Wala na akong pwedeng ipambayad sa'yo. Malungkot na wika ni Emilio. Pero itong buong katotohanan, isang pangalan na lamang ang natitira sa kumpanya niya. Wala nang natira pa kung hindi problema. Pati nga ang asawa niya ay hindi na nakakausap pa ni Emilio simula noong nakaraang araw pa. Masaya akong matulungan ka, Sir Emil. Maghahanap tayo ng investors para sa kumpanya mo. Akong bahala sa'yo. Wika ni Gio sa may edad na si Emilio Sebastian. Maraming salamat, Gio. Hindi ko ito inaasahan. Ikaw ang nagbigay sa akin ng lahat ng anumang meron ako, Sir Emil. At utang ko sa iyong lahat ng ito. Kung hindi dahil sa mabuti mong puso, hindi ko mararating ang lahat ng ito ngayon. Madamdaming wika ng binata. Nakita ko ang kabutihan ng puso mo noon, Gio. Nakita ko ang determinasyon mo sa buhay. At nakita kong mabuti kayong tao ng mga magulang mo. Ani ni Emilio. Tinapik ni Gio ang balikat ng matanda na umaambo ng mga matang nakatitig sa kanya. Masayang umuwi ng bahay si Gio sa Costa Rica matapos ihatid si Lily sa bahay ng dalaga. Tuwang-tuwa ang mga magulang nang makita siya. Kung hindi nagkaroon ng problema si Sir Emil, hindi ka uuwi sa atin. Nagtatampong wika ni Lena sa kanyang anak. Mahigpit na niyakap ni Gio ang ina at ang amang medyo may edad na rin. Pwede ba yun, Nay? Balak ko na kapag natapos tong problema ni Sir Emil, ay dumito na sa San Nicolas. Aayusin ko lang ang kumpanya ko sa Massachusetts. Wika ni Gio na ikinatuwa ng labis ng mga magulang. Mukhang ang saya mo yata. Nakita mo ba si Lily sa kumpanya ni Sir Emil? Tanong ni Giovanni sa kanyang anak. Napapatawa na lamang si Gio nang maalalang magandang si Lily. Kahit tagal niya na itong gusto at this time ay stable na siya sa buhay. Hindi na siya mahihiya pa kay Lily at may maipagmamalaki na siya sa dalaga. Kaya liligawan niya na si Lily kapag natapos na ang lahat ng problema ang kinakaharap ni Emilio. Bitbit niya mga papeles ng kumpanya. Pag-aaralan niya kung saan nagsimula ang problema ng kumpanya nito. At bukas, sasamahan siya ni Lily para puntahan ang construction site. Siya na mismo ang gagawa ng investigasyon dahil sa napakabagal ng pag-usad nito. Magdadalawang linggo na ang lumipas ay wala pa ring resulta, kaya siya na mismo ang gagawa ng paraan para malaman ang problema sa site. Samantala, nagulat na lamang si Emilio nang pagdating niya sa pamamahay niya ay nakasalubong niya si Eleazar na bitbit ang mga papeles ng kanyang sasakyan. Eleazar, anong gagawin mo? Pagtatanong niyang inagaw mula sa anak ang mga papeles na hawak nito. Bibenta ko na tong sasakyan mo. Wala na akong pera. At wala nang kwenta ang kumpanya mo. Naka-freeze na pala lahat ng pera mo sa bangko. Inis na wika ni Eleazar sa kanyang ama.
Nababaliw ka na ba, Eleazar? Wala ka na ba talagang ibang magawa sa buhay kundi ang gumastos ng malaking pera? Bulyaw niya sa kanyang anak. Anin mo naman ang mga sasakyan mo, ha? Nalulugi ka na, Dad. At wala na tayong pera. Kaya ka iniwan ni Mami. Di nakapagpigil na bulalas ni Eleazar dahil sa inis sa kanyang ama. What did you say? Tanong ni Emilio sa kanyang anak. Ilang araw na palang hindi umuuwi si Rose. Palagi kasi itong nasa galaan, kung hindi sa mga kaibigan, ay nagbabakasyon naman sa mga magagandang lugar. Dito nga namana ni Eleazar sa kanyang ina ang pagiging batugan. Mas mabuti pa si Lily na laging kaagapay niya sa kumpanya. Ang sinasabi ko, kaya ka iniwan ni Mami. Dahil wala ka ng pera. Gusto mo rin yatang mawala ng anak eh. Sumbat ni Eleazar sa kanyang ama. Wala akong pakialam kung lalayas ka rin sa pamamahay ko. Wala akong pakialam kung saang lupalop ka ng mundo magtungo. I'm done with you. Pinaaral na kita at nakapagtapos ka na ng pag-aaral mo. Bahala ka na sa buhay mo kung wala kang planong ayusin yan. I'm so sick of you. Both of you and your mother. Bulyaw ni Emilio sa anak na pumasok na sa bahay. Pinagsisihan niyang hinayaan niya si Rose na palakihin sa layaw ang kanilang anak na si Eleazar. Siguro, hindi siya naging mabuting ama sa kanyang anak. Hindi niya nagabayan ng tama ang pagpapalaki rito. Naging batugan nito kagaya ng kanyang asawa. Habang nasa pamamahay nila si Lily, nagpupuyos ang kanyang damdamin nang makitang umuwi na palang magaling niyang ama na nagtaksil sa Uncle Emilio niya. Galing ito sa Maldives para magbakasyon. Winaldas nito ang pera ng kumpanya ng kanyang Uncle Emilio. Hindi maintindihan ni Lily kung bakit ito nagawa ng kanyang amang si Rafael sa kabila ng kabutihan ni Emilio sa kanila. Kahit ama pa kita, Dad, sasampahan kita ng kaso kung hindi mo maibabalik sa kumpanya ang napakalaking perang kinuha mo. Banta niya kay Rafael. Hoy, Lily! Anak lang kita. Tigilan mo ako sa kalokohan mo. Mas kakampihan mo pa si Emilio kesa sa sarili mong ama. Magkano lang naman ang perang yon kumpara sa ilang taon kong serbisyo sa kumpanya ni Kuya? Pagraraso naman ng kanyang ama. Magkano? Yan lang ang sasabihin mo? Ipapaalala ko lang sa iyo, Daddy, na si Uncle Emilio ang tumulong sa atin nung nakatira tayo sa Castellanes at halos hindi tayo makakain ng 3 beses sa isang araw. Nang umangat ang kumpanya ni Uncle, tinulungan niya tayo. Pinaaral ako ni Uncle. Binigyan tayo ng stable na kabuhayan. Pero anong isinukli mo? Panunumbat ni Lily sa kanyang ama. Tigilan mo ako, Lily. Pagod ako. Wala kang ebidensya dyan sa mga pinagsasasabi mo. Wika naman ni Rafael. Akala mo ba sa akin, nag-aral ng abogasya para ipasok mo sa bulsa mo, Dad? Konkretong ebidensyang nakuha ko sa ginawang pagnanakaw mo sa kumpanya. Anong ginawa mo sa napakalaking halaga ng pera, ha? Tanong niya sa kanyang ama na hinarangin niya habang umaakyat sa hagdan papasok ng kwarto. Kinastos niya lang naman ang malaking pera niya sa kabit niya, Lily. Sampahan mo ng kaso yung ama mo nang matauhan yan sa kalokohan niya. Kay tagal ko nang tinitiis ang pambababae niyan. Akala mo, hindi ko kilala ang babae mo? Sumbat din ni Eleanor na kanyang asawa. Dad, may kabit ka? Hindi makapaniwalang tanong ni Lily sa kanyang ama. Oo, anak, matagal na tayong niloloko ni Rafael. At pati si Kuya Emilio. Kabit niya ang Auntie Rose mo, ang asawa ng Uncle Emilio mo. At huwag mong subukang itanggi ang katotohanan, Rafael, dahil may ebidensya ako sa panloloko niyo ni Rose. Bulyaw ni Eleanor. Hindi na siya nakatiis sa kalokohan ni Rafael at ni Rose. Matagal na ang pagdududa niya sa dalawa at nakumpirma niya ito. Matapos makita ang mga damit ni Rose at ang passport sa traveling bag ni Rafael, si Rose ang kasama nitong nagbakasyon sa Maldives. Umuwi ako rito para makapagpahinga. Pero ito lang pala ang uuwian ko rito.
Mas mabuti pang lumayas na sa pamamahay nito. Mga walang kwenta! Bulyaw ni Rafael sa kanyang asawa at anak. Huwag mong subukang ubusin ang pasensya ko, Dad. Bibigyan kita ng 1 linggo para isole ang lahat ng perang ninakaw mo sa kumpanya ni Uncle. Pero kung hindi mo maisasauli yun, sasampahan kita ng kaso at wala akong pakialam sa iyo. Huwag mong kalimutan na binalaan kita. Pagkasabi noon ni Lily sa kanyang ama, ay umakyat na siya sa kanyang kwarto. Hindi na matiis pa ni Lily ang lahat ng kasamaan ng kanyang sariling ama. Sobra siyang nahihiya kay Emilio. Hindi niya itatago ang kanyang natuklasan na kabit ng amang si Rafael ang asawa mismo ni Emilio. Sumusobra na si Rafael sa kasamaan nito sa kapatid at walang ibang ginawa kung hindi ang tulungan sila. Kinabukasan, maagang dumating sa construction site sina Gio at Lily. Bawat eksena sa site ay iniimbestigahan ni Gio. Kaagad niyang nakita na ang ginamit ng mga materyales ay mga substandard materials. I can't believe this. Matagal ng partners ni Uncle sa negosyo ang mga supplier niya. Paano nangyaring ganito? Pinalitan ng mga materials na hindi hinahatid dito sa site. Ipinakita ni Gio ang uri ng mga materyales na ibinibigay sa kanila ng supplier at nang dumating sa site si Emilio. Malinaw na pinapalitan ng mga materyales na inihahatid rito sa site. Kaya nalaman ni Gio na kasabwat rito ang truck drivers ng kumpanya. Mabilis na tinawagan ni Gio ang kanyang mga tauhan na pumunta sa bodega at huwag paalisin ang mga drivers. Pero bago pa sila nakalabas ni Lily ng site, may 5 tao nang nag-aabang sa kanila. Nakapasok ng mga ito, may bitbit na mga tubo at kutsilyo. Sino kayo? Takot na tanong ni Lily na kinakabahan. Binilaan ko na namin, attorney. Pero hindi ka nakinig. Wika ng lalaking mataba na nakangisi. Mabilis na sumalakay ito sa kanila, ngunit hinila ni Gio si Lily at mabilis na sinipa ang naunang lalaking sumalakay. Tinamaan ito sa liig na ikinabagsak nito at mabilis na nawala ng malay. Lily! Ilag! Itinulak ni Gio ang dalaga, sabay pulot ng bakal at itinusok sa balikat ng kalaban. Napahiyaw ito sa sakit na tinarakan ni Gio ng bakal ang balikat nito. Hindi ito makaalis sapagkat ang bakal na inilibing ni Gio sa kanyang katawan papunta sa lupang naroon ay nagmistula itong ipinako sa lupa. Ang sumunod na sumugod ay hinataw ni Lily ng bakal sa katawan. Lily, that's good! Natatawang wika ni Gio na inagawang kutsilyong hawak ng taong hinataw ni Lily. Mabilis ang pagkilos ni Gio na binigyan ng paikot na sipa at isa pa ang sumugod. Ang hawak niyang kutsilyo ay ibinato niya sa huling taong nakatayo ngunit tumatakbo na palabas. Hindi pa ito nakalabas ay tinamaan ito sa likuran ng kutsilyo. Saktong tumama ang kutsilyo sa gilid ng liig ng kalaban kaya nawalan din ito ng malay. Sinong nag-utos sa inyo para salakayin kami? Tanong ni Lily sa taong ipinako ni Gio sa bakal. Humihiyaw pa rin ito sa sakit. Tinawagan ni Gio ang kaibigan niyang pulis para puntahan sila sa site. Mrs. Sebastian! Anitong napapahiyaw nang apakan ni Gio ang sugat sa balikat. Sumusobra na sila, Gio. I guess may clue na tayo kung sino ang may pakana ng pagpapalit ng substandard materials dito sa construction site ni Sir Emil. Nakangiting wika ni Gio. Maya-maya lang, dumating ang mga pulis na tinawagan ni Gio. Hinuli ang 5 tauhan ni Rose na ipinadala para atakihin sina Lily at Gio. Samantalang, inis na ibinato ni Rose ang telepono niya nang hindi makontak ang tauhang inutusan para saktan sina Lily at Gio na nasa site at nag-iimbestiga.
All these years ay napakaraming kasamaan ang nagawa ng asawa niya at oras na para agawin niyang pamamahala ng kumpanya. Napapangiti na lamang si Rose nang makita ang mag-ama niyang magkasamang dumating, si Rafael at Eleazar. Walang kaalam-alam si Emilio na matagal niya na itong niloloko. Matagal na ang relasyon nila ni Rafael. Si Eleazar ay anak ni Rafael at hindi ito anak ni Emilio. Sa ngayon ay maisasagawa niya ng kanyang mga plano. Ipapakulong niya si Emilio sa patong-patong na kasong kinakaharap nito at pagkatapos ay maaangkin niya na ng tuluyan ang kumpanya ni Emilio. Madali lang isalba ang kumpanya sapagkat nasa kanila naman ni Rafael ang lahat ng perang ninakaw nila sa kumpanya. Pwede nila itong gamitin para muling makabangon ang kumpanya ni Emilio. Handa ka na ba? Tomorrow is the day para sa ating plano, Rafael. Bulalas ni Rosa. Sobrang excited na akong makita si Emilio na makulong, honey. Nakangiti ang wika ni Rafael sabay yakap sa kanyang kabit. Anyway, that Gilberto Uno Monte Carlos, bakit niya tinutulungan si Emilio? Anong ibabayad ni Emilio sa isang magaling na consultant? Napakunot noong tanong ni Rosa. Don't worry. 6 months ang hinihingi ni Uno sa mga board. 6 months. Pero bukas ay ipapakulong na natin si Emilio dahil nailabas na ang warrant of arrest niya mula sa korte. Isang malutong na tawa ang kumawala kay Rafael sa sinabi niya. Sa wakas, makakaganti na rin ako sa lalaking yan, Rafael. At lalong-lalo ka na. Ilang taong kanyang inalila. Ani ni Rose sa kanya. Si Rose noon, isang dalagang ibinibenta ng mga magulang kay Emilio nang dahil sa utang na hindi mabayaran. Matagal na nanlikaw sa kanya si Emilio. Kaya para mabayaran ang pagkakautang ng mga magulang niya, ibinigay niya ang sarili kay Emilio. Hindi akalain ni Rose na mahuhulog ang puso niya kay Rafael. Kaya kasama si Rafael sa naisip nilang pagtaksilan si Emilio. At hanggang ngayon ay wala itong kaalam-alam sa mga ginagawa nilang dalawa ng kapatid nito. Matagal nilang binalak na pabagsakin si Emilio. Marami na silang nagawa para lamang alisin si Emilio sa kanilang landas. Pero lagi itong nakakaligtas, kaya ang kumpanya ni Emilio na lang ang pinupuntirya nilang dalawa ni Rafael. At sa ngayon, malapit na sila sa inaasahan nilang tagumpay. Kinabukasan, sa kumpanya ni Emilio, gulat na gulat sila nang dumating ang mga pulis na may dalang warrant of arrest mula sa korte. Hindi pa napapatunayang may kasalanan ng uncle ko. Bakit lumabas ng warrant of arrest? Gulat na gulat si Lily sa nakitang pinupusasan si Emilio para dalhin sa kulungan. Relax, Lily. Nariyan ang warrant. Hindi na natin pwedeng baliin ang batas. Kaya sasama ako sa mga pulis nang matiwasay. Maghanda ka na lamang para sa preliminary trial ko. Kalmanteng wika ni Emilio. Naikuyom naman ni Lily ang kanyang mga kamao. Habang si Gio, kinakausap ang mga pulis. Inaayos na rin ni Gio ang lahat ng pangangailangan ni Emilio. Huwag kang mag-alala, Sir Emil. Ipinapangako ko na makakalabas ka sa first preliminary trial mo. Marami na akong naihandang ebidensya laban sa kapatid mo. Ani ni Gio na inakbayan si Emilio. Maraming salamat, Gio. Hindi ko inaasahang ikaw ang tutulong sa akin sa pagkakataong palubog na ako. Ang mga taong itinuring kong pamilya, iniwan na ako. Wika ni Emilio. Halata sa mukha nitong sakit at pait sa nangyari sa kanya. Pero makikitang isang matibay na tao si Emilio. Sanay na itong humarap sa iba't ibang uri ng pagsubok sa kanyang buhay. Ang tanging pagkakamali lamang ni Emilio ay ang ipilit ang isang pag-ibig na alam naman niyang kahit kailan ay hindi niya pag-aari. Pinili niyang angkinin si Rosa kaya itong napala niya sa ngayon. Masakit man,
pero kailangan niyang tanggapin at manatiling nakatayo sa lahat ng laban niya sa buhay. Sa araw ding yun, nagpatawag ng board meeting si Rose at Rafael, isang bagay na inaasahan na ni Gio, kaya nakapaghanda na rin siya ng plano para kontrahin ng dalawa sa tuluyang pag-angkin ng negosyo ni Emilio. Nagpatawag ako ng board meeting dahil sa nangyaring pagkakakulong ni Emilio. Hindi pwedeng walang mamahala sa kumpanya at tatayong CEO. Panukala ni Rosa. Habang si Lily at Gio tahimik lamang na nakikinig sa usapan nila, hinihintay lamang ni Gio ang tamang pagkakataon. Tama. Kaya I suggest na pipili tayo ng tatayong CEO habang nasa kulungan si Kuya Emil. Nakangiting wika ni Rafael. Sinang-ayunan naman yon ng board. I suggest na si Rafael Sebastian ang pansamantalang hahawak sa pwesto ni Emilio. Kapatid siya ni Mr. Sebastian at matagal na siya sa kumpanya. Siya ang pinagkakatiwalaan ni Mr. Sebastian sa lahat. Paliwanag naman ng isang board of directors. Hindi napigilan ni Gio na mapangiti. Halatang nagsama-sama ang mga kalaban ni Emilio. At ngayong wala na ito at nasa kulungan, lumalabas na sila sa kani-kanilang lungga. Hindi ba ang dapat na may pinakamalaking shares dito sa kumpanya ang siyang magiging acting CEO habang wala si Sir Emilio? Sabat naman ni Gio. Natigilan naman ang lahat sa kanyang sinabi habang nagpupuyos ang damdamin ni Rose sa galit kay Gio. Isa itong hadlang sa mga balak niya. We need to act fast, Uno. Bago ko pa lang sa kumpanyang ito, wala kang alam sa mga nangyayari dito. Bulyaw naman ni Rose kay Gio. Isang asawang taksil at kapatid na ahas. Mas mabuti siguro nga tingnan niyo muna ang lahat ng ito bago kayo magdesisyon na si Rafael Sebastian ang papalit kay Sir Emilio. Wika ni Gio na tumayo sa kinaupuan. Lumapit si Gio sa monitor at inilagay sa screen ang lahat ng perang ninakaw ni Rafael sa kumpanya na para sana sa insurance at mga benepisyo ng mga trabahador sa construction site. Napakalaking perang ibinulsa ni Rafael ayon sa mga ebidensyang inilabas ni Gio. Pinagbibintangan mo ba ako, Uno? Sigaw ni Rafael na nanggagalaiti. Dumaan na sa pagsusuri ang mga ebidensyang yan sa korte. Sir Rafael, the evidence is very authentic. Inutusan ko na rin si Lily na i-freeze ang bank account mo for transparency. Galing sa korte ang order na yon. Nakangiting wika ni Gio. This is all fake! Gawa-gawa mo lang ito. Wika ni Rose na napatayo sa kinaupuan nang pumasok sa conference hall ang mga pulis para dakpin si Rafael. Nailabas na ng korte ang warrant of arrest, Ma'am Rose. Humanda ka. Baka susunod ka na rin sa kabit mo. Bulong naman ni Gio sa babae. Alam na ni Gio ang lahat ng kalokohan ni na Rafael at Rose. Mabilis kasi ang mga tauhan niyang daig pang mga investigador ng NBI. Maraming ebidensyang nakuha si Gio para sa pangangapit ni Rose. Tinangay ng mga pulis si Rafael at nangihinang naupo si Rose sa kanyang upuan. Naipukpok niya ang kamao sa mesa. How dare you to act na hindi man lang sinasabi sa akin ang mga gagawin ko? Baka nakakalimutan mo, asawa ko ni Emilio Uno. At binabayaran ka lang ng asawa kong maging consultant ng kumpanya. Ang kapal na mukha mong gawin ito. Isa ka lamang consultant. Sigaw ni Rose kay Gio na binato ito ng folder. Sinalag naman ni Gio ang mga papel na ibinato ni Rose sa kanya. Napapatawa na lamang si Gio sa sinabi ni Rose. Kumalma kayong lahat. Makakabangon ang kumpanya ni Sir Emilio. Nabayaran na ang mga tauhang nakokompromiso ang benefits at insurance dahil sa pagnanakaw ni Rafael. Napasingha pa mga board of directors dahil sa sinabi ni Gio. At saan ka kumuha ng ganun kalaking pera? Ha? Tanong ng direktor kay Gio. Mr. Monte Carlos secured a very big investment sa kumpanya ni Uncle Emil.
Wika ni Lily. Napabulanghit ng tawa si Rose sa sinabi ni Lily. Liars! At sino naman ang tangang investors na magbibigay ng investment sa isang papalubog na kumpanya? Galit na tanong ni Rose. Ilang taon nilang plinano ang lahat ng ito. Hindi siya makapaniwalang makakakuha pa ng ebidensya si Uno at Lily laban sa kanila. Sinigurado nilang pulido at wala silang itinitirang ebidensya sa lahat ng kabalbalan nila. Papaanong nakuha nilang mga bank transaction ni Rafael na matagal niya nang binura sa sistema ng kumpanya. Malaking investment ang nakuha namin ni Lily mula sa Monte Carlos Business Strategist Incorporated, Mrs. Sebastian. Nakangiting wika ni Zio kay Rose. No, this can't be! Hoy! Monte Carlos Business Strategist Incorporation. Ikaw bang may-ari ng kumpanyang yan? Inis na tanong ni Rose kay Gio. Isang misteryosong ngiti na lamang ang sumilay sa labi ni Gio, kaya walang nagawang lahat ng kalokohan ni Rose. Hindi ito uubra sa isang magaling na business strategist na si Uno Monte Carlos. Sa mga sumunod na araw, inasikaso nila ni Lily ang compensation para sa mga pamilyang naulila ng mga construction workers. Hindi na sila nag-aksaya pa ng panahon para sa muling simulan ang naantalang proyekto ni Emilio. Sa pagkakataong ito ay huhulihin na nila ang mga tauhan ni Rose na nagpapalit ng mga substandard materials sa site nila. Galing sa supplier nila ay mga original at standard materials ang ibinibigay. Ngunit sa daan, pinapalitan nito ng mga tauhan ni Rose ng substandard materials. Kinakabahan ako sa mga ginagawa natin, Gio. Wika ni Lily habang nakasunod sa malaking truck na kinakargahan ng construction supply nila. Lily, wala ka bang tiwala sa akin? Ani ni Gio na sinulyapan ng katabing dalaga ng salamin ng sasakyan. Hindi ako sanay sa ganito at natatakot akong mapapalaban na naman tayo. Napakagat ng labing wika ni Lily. Bumilis naman ang pintig ng kanyang puso nang maramdaman ng mga kamay ni Gio na hinawakan ang mga kamay niya. Pinisilyo ng binatang katabi at hindi man lang nagawang pumalag ni Lily. Sa totoo lang, matagal niya nang gusto si Gio noon pa man. Nakilala niya ito noon sa school dahil lagi itong binubuli kasi nakakaawang mga gamit habang pumapasok sa isang prestihiyosong paaralan. Siyang nagtatanggol kay Gio noon na hindi naman nagpapaapi. Minsan, nagtatrabaho si Gio sa kanilang mga guro tuwing walang pasok. Pero masigasig itong nag-aaral at laging first honor. Kaya sa tinagal-tagal ay tumigil na rin ang mga bully sa school sa ginagawa nilang pamamahiya kay Gio. Napahanga si Lily noon pa man sa karakter ni Gio na palaban. Relax. I already planned this thing ahead, Lily. So please, trust me. Hindi kita ipapahamak at hindi tayo mapapahamak sa mga plano ko. Napatigil sila ng makarating sa hindi mataong lugar. Tumigil ang 3 truck ng construction supply na may mga armadong lalaki ang lumabas mula sa isang malaking truck na nakasalubong nila kanina. Ngunit nang buksan nilang mga truck ay mga pulis ang naroon para dakpin silang lahat. Walang nakatakas ni isa man sa mga ito. Ang driver ng truck na sinasakyan nila ay akmang tatakas na sana, ngunit mabilis na binaril ng isang pulis ang gulong ng truck kaya nahuli din. Mga tauhan sila ni Rose. Ang direct contact ng mga ito ay si Elizar. Hindi na nagtataka pa si Gio dahil duda siyang si Elizar ay anak ni na Rafael at Rose. Hindi ito anak ni Emilio. Dinala ang mga ito sa presinto ng mga pulis at isa-isang inimbestigahan. Thank you pare. Napakalaking tulong ng ginawa mo sa akin. Pasalamat ni Gio sa kaibigang pulis na si Paul. Kaklase at matalik na kaibigan niya ito noong high school. Basta ikaw pare, walang problema. Saka, trabaho din naman namin to.
Naawa lang ako kay Sir Emil. Napakabuting tao niya. Para pagtaksila ng mismong buong pamilya niya. Wika ni Paul. At nakakahiyang ama ko pa si Daddy. I can't believe na nagagawa niya ito kay Uncle. Sa kabila ng lahat ng tulong na tinatanggap niya mula kay Uncle Emil. Ani naman ni Lily. Muli na namang hinawakan ni Gio ang kanyang mga kamay na ginagap iyon. Napayuko na lamang si Lily para itago ang pamumula ng kanyang pisngi. Alam niyang namumula siya dahil nagiinit ang pisngi niya sa tuwing hinahawakan ni Gio ang kanyang mga kamay. Hindi niya na talaga mapipigil pa ang kanyang puso na tuluyang mahulog kay Gio. Habang gigil na gigil naman si Rosa sa nalamang balita mula kay Elizar na nahuli lahat ng mga pulis, ang mga tauhan nilang magpapalit sana ng mga substandard materials sa loob ng truck. Pati pa ang mga kasabot nilang tauhan ni Emilio na mga truck drivers ay nahuli din. Mga bobo! Wala man lang silang alam na mga pulis ang nasa loob ng truck. Mga tanga! Hiyaw ni Rosa kasabay ng pagbato ng kupetang hawak nito. Ma'am, anong gagawin natin? Nakulong pa si Daddy. Ani ni Elizar. Hindi itinago ni Rose sa kanyang anak simula pa man noon na anak siya ni Rafael. Kaya simula pa man noon, itinuring niya ng ama si Rafael. Ayaw rin naman ni Elizar si Emilio bilang ama. Masyado itong mahigpit sa kanya, di katulad ni Rafael na ibinibigay lahat ng kanyang gusto. Don't worry, ang mahalaga sa ngayon ay nasa kulungan si Emilio. Nakahanda na ang mga binayaran kong tao para tumistigo kay Emilio na siyang nag-utos sa kanila para ibenta ang mga quality materials at bumili ng mumurahing substandard materials. Hindi ako mautakan ng Gio na yan. Nakangiting wika ni Rosa. Nakahanda na rin ang mga peking ebidensya na kinamkam ni Emilio ang malaking pera para sa insurance at benefits sa mga tao. Ani ni Elizar. Don't worry, son. Ilalabas natin ang dati mo. At mabubulok sa kulungan ng Emilio na yan. Mapapasatin ang kumpanya niya. Ani ni Rosa. Ma'am, pwede naman nating hintayin kung kailan matitigok si Emilio eh. Tayo rin naman ang magmamana sa lahat ng ari-arian niya. Dahil ikaw ang asawa at ako ang anak niya. Takang tanong ni Elizar sa kanyang ina. Tuso si Emilio. Alam mong hindi na magandang relasyon namin, simula pa man. Kaya imposibleng ibibigay niya sa atin ang kumpanya. Baka ipamimigay niya pa yan sa foundation niya. Kilala ko si Emilio. Sinubukan ko nga siyang ipapatay, pero hindi ako nagtagumpay. Kaya sa ganitong paraan lang ang naiisip ko. Ani ni Rose sa kanyang anak hanggang sa dumating na rin ang unang araw ng hearing ni Emilio. Si Lily ang tumayong personal na abogado ni Emilio. Dumalo din sina Rose at Elizar sa hearing. Naroon din si Gio at ang mga taong taga-Castellanes na tinulungan ni Emilio noon. Hindi nakatiis si Emilio at napaluha nang makita ang mga taong naniniwala sa kanya kaysa sa sarili niyang anak at asawa. Nagsimula ng pagdinig sa kaso ni Emilio, ngunit bumaliktad ang sitwasyon nang kontrahin na ni Lily ang mga ebidensyang inilabas ng kalaban nila. Lumabas na binayaran lamang pala sila para tumistigo laban kay Emilio. Hindi mapalagay si Rose sa upuan, lalong-lalo na noong ipinasok na ng mga pulis ang mga tauhan niyang nahuli. Si Elazar ay tinutumbok ng mga ito na nag-utos sa kanila. No! Si Mami Rosa nagplano ng lahat ng ito! Hiyaw ni Elazar na pupusasa na ng mga pulis. Court is in session. Please maintain silence. Wika ng judge dahil sa pagsisigaw ni Elazar. Napahilamos naman ang mukha si Rose. Humingi ang attorney ng kabilang kampo ng small time break. Nag-chat kaagad si Rose sa attorney na pinayaran niya. Anong gagawin natin, attorney? Hindi pwedeng mapawalang sala si Emilio at makalabas ng korte. Wika ni Rose sa abogado na kinakabahan. Huwag kang mag-alala, madam. Gagawa ako ng paraan. Ngunit nang mag-resume ang court session ay nagulat ang lahat sa mga ebidensyang prinisinta ni Lily.
Naroon ang transaction history ng kumpanya at ang bank account ng kanyang ama. Ito ang nagpawalang sala kay Emilio at sa mga charges na hindi nagbabayad ng insurance and benefits sa mga tauhan niya. Hindi makapaniwala si Rose na magagawa ito ni Lily sa sariling ama. Sa inilabas ni Lily na ebidensya ay mas lalong magpapakulong pa ito kay Rafael. Your Honor, may isa pang ebidensya akong ilalabas sa korte na ito. Pinayagan naman ng judge si Lily. Mula sa monitor ng korte, lumabas ang mga video at larawan ni Rose at Rafael ng kanilang ugnayan at kataksilan kay Emilio, lalo ng mga direktang ebidensya sa lahat na tinatangkang pagpatay kay Emilio noon ay si Rose pala ang may pakana ng lahat. Dahil ang lalaking nahuli ni Gio na ipinako niya sa lupa ay siya ang leader ng mga lalaki noon na umatake kay Emilio sa Castellanes. Ibinigay nito kay Gio ang lahat ng ebidensya ng payment transaction ni Rose sa kanila, pati ng kanilang mga mensahe sa telepono at mga usapan. Nang matapos ang court session, pinawalang sala ng judge si Emilio. Pero si Rose, Eleazar at Rafael ay hinatulan ng judge ng 30 years na pagkakakulong sa mga patong-patong nilang kaso. Si Eleazar naman ay 10 taon lamang. Habang si Emilio ay nakadama ng sobrang sakit sa kanyang puso. Alam niyang may nagawa siyang kasalanan noon kay Rose pero hindi niya akalaing magagawa ito ng asawa sa kanya. Lalo ng kapatid niyang pinagkatiwalaan niya ng lubos. Magkaharap ngayon si Emilio at Rose sa visiting area ng detention cell. Sa susunod na araw pa sila dadalhin sa malaking kulungan sa bayan ng San Nicolas. Dito na diretsong dinala si Rose at Eleazar galing sa korte. Sa labas lamang naghihintay si Gio at Lily kay Emilio. Bakit mo nagawa sa akin ito, Rose? Bakit? Madamdaming tanong ni Emilio sa babaeng minahal niya ng ilang taon at pinagkatiwalaan. Dahil sakim ka, Emilio. Pilit mong inaangkin ang mga bagay na hindi mo pag-aari. Pinilit mo ko sa isang relasyon na hindi ko kailanman matatanggap. Alam kong ginawa lamang akong pambayad utang ng mga magulang ko sa iyo. Sumbat naman ni Rose. Pero, totoong mahal kita, Rose. Wala naman akong pakialam sa malaking halagang inutang ng mga magulang mo. At hindi ko naman sila ginigipit na bayaran ako. Sila ang nagpupumilit na pakasalan kita. Wika naman ni Emilio sa asawa. Hindi mo pwedeng ipilit na mahalin kita, Emilio. Una pa lang, si Rafael na ang minamahal ko at hindi kailanman ikaw. Sigaw ni Rose. Pwede mo namang sabihin sa akin yan, Rose. Nang hindi ko sana pinagpilitan ang sarili ko sa iyo. Hindi na napigil ni Emilio ang mga luhang bumabagsak sa kanyang mga mata. Bumuhos na ang kanyang damdamin na kay tagal niya nang itinatago sa kanyang puso. Isang hinanakit para sa asawa at anak niyang kailanman hindi niya naramdamang pamilyang turing sa kanya. Napatawa ng mahina si Rose at masamang tingin ang itinapon kay Emilio. Galit na galit ako sa iyo, Emilio. Pero hindi sa pera mo. Oo, mahal ko si Rafael. Pero aanhin ko yung pagmamahal ko sa taong walang kwenta. Kung sa iyo ako magpapakasal, magbabago ang takbo ng buhay ko. Gagawa na lang ako ng paraan para mawala ka sa landas namin ni Rafael. Pero masyado kang madulas. Lahat ng plano kong pagpapapatay sa iyo, natatakasan mo. Lahat ng bala ko nauutakan mo. Masyado kang matalino, pero tanga ka pa din pagdating sa akin. Naikuyom ni Emilio ang kamao at hindi niya napigilan ang pag-igas ng isang kamay na dumapo sa unang pagkakataon sa mukha ni Rosa. Sinampal mo ko? Napaluhang wika ni Rosa. Kulang pa ang sampal na yan sa lahat ng kasalanang nagawa mo sa akin. Mukha kang perang babae ka. Kung alam ko lang na napakaitim pala ng budhi mo, ay matagal ko nang pinatay ang pagmamahal na ito sa puso ko. Galit na sabi ni Emilio kay Rosa. Wala sanang Eleazar na sakit ng ulo ko.
Dagdag pa ni Emilio na tumayo na sana sa kinaupuan para iwanan si Rose. Hindi pa ako tapos, Emilio. Hindi mo anak si Eleazar. Anak namin siya ni Rafael. Ang totoo mong anak ay si Lily. Nakatawang wika ni Rosa. Hindi niya na mapigil ang sariling sabihin kay Emilio ang lahat dahil sa sobrang inis niyang pumalpak pa rin ang mga plano niya. Sinabi niya yon kay Emilio para mas lalo pa itong masaktan nang kahit sa ganoong paraan ay makaganti man lang siya kay Emilio. Napakalakas ng halakhak ni Rosa. Natigil lamang ito nang balikan siya ni Emilio at pinilipit ang liig. Anong sabi mo? Tanong ni Emilio na mas hinigpitan palalo ang pagpilipit sa liig ni Rose. Ano ba? Hindi ako makahinga! Nahihirapang wika ni Rosa. Namumula ang mga mata ni Emilio sa galit sa katotohanang nalaman. Nilasing nga siya ni Rose sa unang gabi nila at hindi ito ang kasama niya kundi si Eleanor na noon ay nawalan din ng malay matapos painumin ng pampatulog ni Rafael. Mga hayop kayo! Pagbabayaran niyo ng mahal ang lahat ng ginawa niyo sa akin at sa buong pamilyang ito. Pagsisisihan mo ito, Rose, na nakilala mo ako at niloko mo ako. Gawin niyo ang utusan ng babaeng ito sa loob ng kulungan. Gawin niyo ang lahat para maging impyerno ang buhay niya sa loob ng kulungan. Gawin niyo siyang tagalaba, tagalinis ng kubeta, tagamap ng sahig at tagabasahe at bibigyan ko kayo ng pera. Wika ni Emilio sa mga preso. Inubos mong lahat ng kabutihang natira sa puso ko para sa'yo. Pagsisisihan mo itong ginawa mo sa akin. At huwag kang mag-alala dahil pati si Rafael at si Eleazar ay dadanasin din ang dinanas mo rito. At ganun din ang mangyayari sa'yo kapag ililipat ka na sa mas malaking kulungan sa bayan. Good luck, my dear wife. Emilio! Emilio! Emilio, sandali lang! Sigaw ni Rosa na takot habang nakatitig sa mga presong nakangisi sa kanya. Napahagulgol ng iyak si Rosa na nanghihinang nakatanaw sa lalaking buong buhay niyang niloko. Akmang hahabulin niya pa ito, ngunit hinarangan na siya ng mga jail guards. Lumipas na ang bagyo sa buhay ni Emilio. Lumantad na rin ang katotohanang si Lily pala ang kanyang anak at hindi si Eleazar. Tinalo ni Gio at Lily ang mga ahas ng kumpanya at napakalaki ng pasasalamat niya sa dalawa, lalo na si Gio na minsan ay nakaranas ng kabutihan niya. Hindi akalain ni Emilio na babalik din sa kanya ang ipinunla niyang awa at kabutihan sa buhay ni Gio. Sa ngayon ay balak niyang asikasuhin ang tungkol sa kanila ni Eleanor, ang ina pala ng kanyang anak. Pero hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Siguro ay sisimulan niya sa pag-retire at iwanan kay Lily at Gio ang kumpanya. Sa tingin ko, kailangan ko nang mag-retire bilang CEO ng kumpanya. I think it's time for you to handle the company. Wika ni Emilio sa anak na si Lily. Pero Dad, hindi pa ako handa. Ani ni Lily na nagulat sa tinuran ng kanyang ama. Napangiti naman si Emilio at tinapik ang balikat ni Lily. I trust you, Lily. Kahit noon pa man, mas lalo na ngayon, nalaman kong anak pala kita. May pinagmanahan ka, Iha. Kaya alam kong kakayanin mo ang lahat ng ito. At isa pa, andyan naman si Gio. Dad, nakakahiya kung palagi na lang akong aasa kay Gio. Pulalas ni Lily. Speaking of Gio, gusto ko si Gio ang maging manugang ko. Pagbibiro pa ni Emilio sa anak niyang si Lily. Dad naman! Ani ni Lily na namumula ang pisngi. Maya-maya lang, dumating si Gio para magpaalam na babalik na muna sa Massachusetts para asikasuhin
ang kanyang itinayong negosyo roon. Lumabas naman si Emilio at binigyan ng privacy ang dalawa upang makapag-usap. Aalis ka na pala agad? Desmayadong tanong ni Lily nang naiwan silang dalawa ni Emilio sa loob ng opisina. Umuwi lang ako para tulungan si Sir Emil. Pero kailangan kong bumalik dun sa ibang bansa. Wika ni Gio kay Lily na ginagap ang mga kamay. Binawi naman ng dalagang mga kamay niya at iniwas kay Gio ang mga matang gusto nang maiyak. Hey, what's wrong? Tanong ni Gio na sinipat ang magandang mukha ni Lily. Bitiwan mo nga ako, Gio. At huwag mo akong bigyan lagi ng mixed signals. Kayong aalis ka rin naman pala at iiwan ako. Inis na wika ni Lily na tumayo sa kinaupuan. Napatawa ng mahina si Gio, sabay hila kay Lily. Napasubsob ang dalaga sa malapad na dibdib ng binata nang hindi sinasadya. Hawak na siya ni Gio. Ang mga braso nito ngayon ay nakapulupot na sa baywang ni Lily. Pupunta ako ng Massachusetts para ayusin ang mga papeles sa pagpapalipat ng kumpanya ko dito sa San Nicolas. Gusto kong tulungan at bigyan ng trabaho ang mga taga-Castellanes. And also, I want to stay here beside you, Lily. Papayag naman siguro si Sir Emil. Naliligawan ko ang anak niyang matagal ko nang mahal. Noon pa man. Nakangiting wika ni Gio. Napakagat naman ng labi at napayuko si Lily na puno ng kaligayahan ng puso niya sa sinabi ng binata na matagal na siya nitong minamahal. Do you wanna go with me sa Massachusetts? Babalikin tayo agad. Malambing na tanong ni Gio kay Lily. Hindi mo pa nga ako nililigawan. Hindi ba kita sinasagot? Dadalhin mo na ako. Lugot ko kay Daddy. Napuno ng tawanan nilang dalawa ang opisina ni Emilio habang sumilay naman ang matamis na ngiti sa mukha ng matandang Don na nakasilip sa maliit na giwang ng pinto ng opisinang bahagyang nakaawang. Hindi siya nagkakamali sa pagtitiwala kay Gio at alam niyang may mabuti itong pagkatao. Si Gio ay iniligtas niya noon sa kahirapan ng buhay at kawalan. Sa di inaasahang pag-ikot ng gulong ng kapalaran, bumalik naman si Gio para siya ang iligtas sa pagkakalubog ng tuluyan. At dito na po nagtatapos ang kwento para sa araw na ito. Sana po'y nagustuhan ninyong kwentong ito at kinapulutan ng aral. Muli, maraming salamat sa patuloy ninyong suporta sa ating channel.